Mga sangkay, mayroon pong malaking problema na naman ngayon ang ating mundo. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ang patungkol sa mga kaganapan sa ating mundo na nire-relate po natin sa kung anong nakasulat sa Biblia, mga propesiya na unstoppable, nagaganap sa panahon po natin ngayon. Bago natin pag-usapan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo pong lagi kayong updated sa mga ganitong klaseng topic, nakapupulutan po ng kaalaman at aral, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ayun na nga po mga sangkay. Tingnan po natin itong malaking problema ngayon ng ating daigdig. Basahin po muna natin itong salita ng Diyos mula po sa 2 Timothy chapter 3. Sabi ng Bible, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Then sinalaysay dito mga sangkay kung ano po ang mangyayari sa ating mundo. Na ito ngayon mga sangkay ay nagaganap na po sa panahon po natin ngayon. Pero i-highlight po natin yung dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ang tanong, nagaganap ba o hindi? Madaling sagutin, nangyayari. Ibig sabihin lamang, ang mga nakasulat sa Bible ay hindi po nagsisinungaling. Ngayon, mga sangkay, ito yung balita na talaga nga namang magpapatindig sa balahibo ng maraming mga tao sa buong mundo. Halos sarado para sa karamihan ng international shipping companies ang Strait of Hormuz. May ilang barkong nakakadaan sa nasabing critical choke point, pero nananatili pa rin itong kontrolado ng Iran. Dahil dito, naging mahalagang alternatibong ruta para sa langis at iba pang produkto ng Gulf region ang Red Sea. Pero muling nahaharap sa panibagong pagsubok ang pangdaigdigang kalakalan at enerhiya matapos magbabala ang grupong Houthi na iwasan ng mga barko ang paglalayag sa Red Sea. So, may plano pong isara din po ang Red Sea na siyang daanan din daw po, mga sangkay, ng mga inaangkat na oil papunta sa ibang mga bansa. So, yung Strait of Hormuz naman, nanganganib din po ngayon na magkaroon ng lockdown. Dahil nga po sa tumitinding bakbakan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ngayon, mga sangkay, ano po ang magiging epekto nito sa maraming tao sa buong mundo? Of course, ang bad news ngayon, sigurado nang tataas yung oil next week. Ngayon, mga sangkay, buong mundo, kabado na naman dahil po sa nangyayaring ito. Magulo na naman. Akala po kasi natin, sila lang ang magulo? Sila lang ang naaapektuhan? No. Buong mundo nagkakandagulo, naaapektuhan ang ekonomiya ng pandaigdigan dahil po sa gera na ito, mga sangkay. Iyan po yung realidad ngayon. Wala na pong kapayapaan talaga sa mundong ibabaw. Magiging payapa ka lang once na nasa church ka, naglilingkod ka sa ating Panginoon. Yun yung tunay na kapayapaan. Pero kapag wala kang Panginoong Diyos sa buhay, makikita mo po, mga sangkay, yung mundo ngayon, wala nang kapayapaan. Politika sa bansa, geopolitics, no? Mga elitista, mga bansa, nagkakagulo. Rally dito, rally doon. Protesta dito, protesta doon. Halos hindi na po natin makita, mga sangkay, yung kung ano ba talaga yung magandang future ng ating mundo. Kita nyo to, mga sangkay, naninilikado naman po ang buong mundo. Matatagpuan sa katubigang ito ang Bab el-Mandeb Strait, isang makitid na daanan na nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden na siyang daanan papunta at pabalik sa mga pantalan sa Saudi Arabia. Ayun. Ngayong parehas na sarado ang Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb Strait. Sakit na ito.
Kaya nga po mga sangkay, baka na naman po tumaas ito papunta sa 100 plus per liter itong oil. Yun po yung kumbaga nakakatakot kung titingnan po natin mga sangkay itong sitwasyon ngayon ng ating mundo. Kasi nga po lumalala po talaga ng lumalala itong sitwasyon pagdating Ay sa gera. malaking dagok na naman ito sa buong mundo. You see? Babala pa nga ng mga analysts at ekonomista Ito na yung babala. Pakinggan po natin mga sangkay. mga mamimili, abangan na sa susunod na mga araw ang muling pagtaas na naman ng inflation at presyo ng langis at pagkain at gastos sa transportasyon. Ayan na. Ito na naman po tayo. Walang pandemya, pero may krisis sa oil dahil sa gera. Sa tingin niyo ba mga sangkay, ito ay nangyayari na parang tsambahan lang? Ako naniniwala ako, hindi. Kasi sinabi po talaga yan sa Biblia. Never na mention sa Bible, mga sangkay, na ang ating mundo ay magiging maayos ng magiging maayos. Sa totoo lang, ang na-mention sa Bible, papunta po tayo sa white throne judgment. Pero bago po pumunta tayo doon, ang ating mundo, mga sangkay, ay magiging delikado ang sitwasyon. Yes, of course. Gaganda yung technology. Gagawa ng mga sistema na magpapabuti sa ating mundo. Pero yung pala, mga sangkay, ang kapakinabangan nun ay si Antikristo. Nalilitaw yan, mga sangkay, sa mga darating na panahon. Hindi po natin alam, bukas, next week, next year, or anong taon. Pero maraming naniniwala, kahit ako, mga sangkay, nandyan na po si Antichrist. So, ginigipit po ngayon, pinagpapraktisan na po tayo. Tingnan nyo mga sangkay, mawalan lang ng oil ang buong mundo, nagkakagulo-gulo na po ang mga bansa. Ibig sabihin, kayang-kayang ipitin mga sangkay, no? Ang pandaigdigang ekonomiya ng kung sino mang lilitaw na kukontrol sa ating mundo. Ganoon katindi. So, ang Biblia, mga sangkay, ang mga propesiya sa Biblia, natutupad kahit wala po tayong gagawin. Okay? Hindi po pipilitin ng tao na, eto, kailangan matupad to, so kailangan natin gawin to. Hindi. Natutupad po ang mga propesiya sa Bible. Nang wala pong ginagawa ang tao, kusa po talagang nangyayari. Yung mga conflict na yan, yung mga kaguluhan. Di ba mga sangkay? Jesus is coming back. Patandaan po natin, Jesus loves you. Hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa, magbalik loob ka na sa ating Panginoon. Maglingkod ka. Hindi sa tinatakot kita. Pero, tandaan mo, may hangganan ng buhay at ang ating dapat na paghandaan ay ang eternity. Kung hindi po natin mapaghahandaan yan, yari tayo. Kasi life is too short. Saglit lang po tayo sa mundo. Okay? Saglit lang po tayo eh. So maglingkod po tayo sa ating Panginoon. At yung mga naglilingkod na sa ating Panginoon, magpatuloy po tayo. Kung maglilingkod ka ng tapat. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Nanganganib ngayon ang buong mundo. May global oil crisis na magdudulot po ng malalang krisis sa ating mundo. Dahil po sa gera na ito sa Middle East. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.